Alam nyo ba na maraming dinadaanan ang isang panukala bago siya maging batas? Una, kailangan pong merong author. Whether senator or representative, kailangan po siyang mag-file ng isang panukala or bill. Next step, yung tinatawag nating first reading. Yung aking panukala ay lalagyan ng numero, meron po itong titulo, at syempre, i-assign po siya sa isang committee. Meron po tayong mga standing committees. Appropriation, pinag-uusapan po ang budget, education, local government, suffrage, at public order. Pagkatapos po ng first reading, pag-uusapan na po yan, magkakaroon na po ng debate at diskusyon sa committee level, magkakaroon po ng mga consultations at mga hearings. Kung meron mga similar bills, i-consolidate po yan. Ang committee, tatlo po ang pwede niyang gawin. Approve, amend, or reject. Pag siya po ay na-approve, then pupunta na po yan sa tinatawag nating second reading. Meron tinatawag tayong sponsorship speech. Magkakaroon po ng debate at magkakaroon po ng amendment. Pagkatapos po ng prosesong yan, pupunta na po tayo sa tinatawag nating third reading. Bawal na po ang amendment sa third reading. Diyan na po magkakaroon ng final vote. Ano pa ang dapat pagdaanan ng isang pagsasagawa ng batas pagkatapos ng third reading? Yan ang pag-uusapan natin sa part 3. Ako si Attorney Al Agra. Sabay-sabay po tayong mag-aral at alamin ang batas para hindi tayo maagra-biyago.